Ito po, palit kami dito ng magnetic contactor kasi sira na po itong ating luma. So yan po yung luma natin at 3-phase po yung ating motor dyan na install. Yan po, ito ay Chinese nga color coding, yellow, green at saka red po yung kanyang line voltage na color. Tapos dito yung ating bago. Ito nga pala is meron siyang auxiliary contact attachment. So ang pagtanggal po nito, so may lock lang po yan dyan. Yan. So press nyo lang dyan, tapos slide din, tanggalin. So pagbalik natin is ganun din. So may slot lang yan dyan. Yan, parang pin din ng ating auxiliary. Then slide lock. So lang po siya. Tapos dapat hindi siya sumasabit. So testing natin kung really yung kanyang pag-push natin. So ito din sa kanyang thermal overload relay. Meron din yung lock sa likuran ng magnetic contactor, parang sabitan niya. Then pasok natin syempre yung tatlong pin ng ating terminal. At syempre higpitan natin yan. Yan. Para once na install natin is direkta na tayo, wiring na lang yung ating problema. So ito pala is live to yung control side. So kung napapansin nyo dyan, dalawang circuit breaker na malaki. Yan, so isa yan dyan, yung maliit, yung single phase, yung sa control which is naka-on. So ingat lang na po, doble ingat. Tapos dito yung ating adjust tayo ng kanyang amperahe sa kanyang thermal overload relay. So huwag kalimutan yan i-adjust. Dapat parehas yan yung luma or double check sa mismong motor para sure. Tapos dito inisa-isa lang natin yan kasi nga live yung control circuit nito. Hindi natin pwedeng i-off kasi mawawalan ng supply yung apartment kasi maraming tao. So gumagana yung isa dyan. So yung power circuit breaker dyan is naka-off, pero yung control circuit breaker which is yung maliit na single pole, so yun yung live dyan, yung mga control side na wirings. So inisa-isa natin dito yung thermal overload at saka yung magnetic contactor, tanggalin natin. At syempre yung bago is papalit na natin. May lock lang po dyan na kailangan nating tanggalin, i-open. Ganun din, push lang natin to, lock in na natin dyan. Yan. Pagka nag-click na yan dyan at stable na yung kanyang posisyon, so hindi na yan matatanggal. Yan, at isa-isa natin yan yung ating wiring dyan na ibalik. So yan po, at pagkatapos mo yan ay testing natin yung ating ginawa na pagpapalit ng magnetic contactor. So double check lang po natin yung ating control circuit. At tapos ibalik din natin yung supply o load side na ating motor. Yan sa baba. Yan po siya. At pagkabalik po natin dyan is testing natin yung, open muna natin syempre yung valve po. Supply, water supply ng ating inlet at outlet ng ating motor. So yan po. Maraming salamat sa panonood.